Yan, hello sa inyo mga halapips. Nandito tayo ngayon sa Tagaytay. At anong oras na ba? 10:40. Kanina pa akong umaga nagra-ride. Actually may kasama ako, may mga ka-ride ako kanina, yung mga ka-schoolmate ko nung college. Kaso lang yun nga, parang ano siya, nag-decide kami na i-cancel na lang kasi apat kami ng motor. Tapos syempre ako yung isa solo, tas yung isa solo din. Tapos yung dalawa mag boyfriend girlfriend, yung dalawang motor. Bale, naging hindi masaya yung ride. So umpisa lang siya masaya yung group ride na yun. Kasi yung babae parang tinopak, parang pagdating dito sa Tagaytay, bale kumain kami na lugaw, or lugaw yung kinain ko. Kasi sila iba parang silog ang kinain nila. Ayun, after kumain, medyo nag-ano yung isang babae doon, parang pagod na daw siya, ganon. Tapos yung lalaki susuyuin, syempre. Tapos yun, nakumbinsi naman yung babae, tuloy ulit ng ride. Tapos nung nasa bandang Nasugbu na kami, kasi pa Kalatagan kami dapat Yun, pagdating sa Nasugbu, yung babae parang napagod daw siya ulit. Kaya sabi ng lalaki doon na stop daw muna, pahinga sandali. Tapos tuloy na ulit kami ng ride. Tapos maya maya bandang Nasugbu pa rin yata yun. Yun ulit nangyari. Pagod na daw ulit siya. Tapos ayun, hinto kami ulit. Tapos medyo nagtatalo, parang nagtatalo. Hindi naman literal na nagtatalo, pero alam mo yun, may kita mo naman sa action nila na parang yung isa nagagalit or siguro nagpapabebe lang. Wala, parang nasisira yung ride. Parang naaapektuhan yung lahat dahil sa nangyayari sa kanila. Tapos yun, sa dalawang pahinga namin na yun, na banda sa Nasugbu, parang yung iba naming kasama medyo parang nababad trip na or naiinis doon sa isang couple na yun, yung may girlfriend nga na nagpapabebe. Kaya ayun, medyo ako rin naman medyo naiinis na ako kasi parang yun nga, hindi masaya yung ride dahil nga doon sa nangyayari na yun. Kaya yun, ako tinanong ko sila kung ano ba, tutuloy ba natin tong ride na to, kasi parang wala namang nagiging masaya sa atin ngayon, kasi parang puro issue yung nangyayari. Parang sabi ko sa kanila, pagdating natin doon sa Kalatagan, baka mamaya magtuloy-tuloy lang din kayo ng away, tapos tuloy-tuloy lang din yung bad trip ng mga kasama nila, kami. Kaya ayun ulit, tinanong ko sila kung gusto pa ba nilang ituloy yung ride, kasi nga sa mga nangyayari nga, ako sinabi ko, ako unang nagsalita kasi ako yung unang nagtanong at least para alam nila kung saan ako pumapanig. Sabi ko sa kanila na kung ako, para sa akin, mas mabuti na hindi na lang to ituloy, kasi yun nga, parang nasira na yung mood ng lahat. Magtutuloy-tuloy na yan hanggang mamaya. Kaya ayun, tingin ko naintindihan naman nila ako. Hindi ko naman kasi intensyon na sabihin talaga na huwag na lang ituloy. Ang point ko kasi is yun nga, nasira na yung mood ng iba. At baka nga yun nga, hanggang mamaya, hanggang pag-uwi namin, ganun pa din. Okay, ano to? Rotonda. Kaya ako medyo hirap ako pag may group ride At least na-enjoy naman namin nung umpisa. Ewan ko ba, ang hirap. Kaya para sa akin, mas okay sa akin yung yung solo ride. Kasi pag ako, inaaya ko yung mga kaopisina ko or nagpaplano kami, wala namang natutuloy, lahat may reklamo. Kasi lahat gusto yung malapit sa lugar nila. Hindi ko alam kung bakit. Mga takot sila kapag uwian na. Mga takot, yung mga tinatamad na. Ewan ko, game naman ako kahit saan. Lalo na kapag hindi ko pa napupuntahan. Okay, dito tayo pa Santa Rosa. Kaya yan kapag pipili kayo ng mga makaka-ride nyo,
Siguro mas maganda na kilala nyo yung makakasama ninyo. Ako, hindi naman ako naging selfish dun sa suggestion ko na wag na lang ituloy yung ride kasi hindi magiging masaya. Para sa lahat yun, kasi yun naman talaga, magiging hindi talaga masaya dahil nga dun sa sitwasyon na yun. Ano to? Sinong opisyal kaya ito? Bawal na nga yung wangwang pero nakaano naman sila. Yung tunog na parang wangwang din naman yung tunog, parang ganun din yung labas. Dito na ba? Ito ba? Ayun, may kalsada nga. Di ko alam kung saan kasi yun eh. Basta naghanap lang ako ng magandang pwedeng puntahan dito sa Tagaytay para hindi naman sayang yung binyahe ko hanggang Tui. At syempre hindi ko na din i-upload yung video na yun, yung biyahe namin na yun, kasi pangit nga. Minsan madididig nyo ako dun na naiinis na ganun. Wala, ayoko lang upload na lang yun. Welcome, Silang, Cavite. Tagaytay pala to. Tapos ito, pagtawid nito, maliit na tulay, Silang. Okay. Siya nga pala holiday ngayon, kaya nakapag set kami ng mga nakasama ko kanina ng ride. Ano ba holiday ngayon? Yung Ninoy Aquino yata. Ninoy Aquino yung holiday, kaya ito nakakapag-ride. Kaso lang yun nga ulit-ulit hindi nga naging masaya. Aray ko, sakit na nga. At ito, mukhang malapit na tayo. Ano to? Ang ganda oh. Parang salamin. Hindi naman siguro to sementeryo. Ito ang Perlas ng Silang. Located ito sa Silang, Cavite. Malapit lang sa Tagaytay City. Isa itong flower park na kung saan ay makakakita ka ng napakarami at iba't ibang uri ng mga bulaklak at naggagandahang landscape. Nagulat nga ako. Pagpasok ko pa lang ng park ay sinalubong na agad ako. May welcome picture lang po. Ang gagawin ko po? Picture lang. Ready? 3, 2, 1. Hands up po kayo. Hands up. Baba po kayo para lang. Yan. 3, 2, 1. Okay. Tapos dun lang po sa po, may mag-picture din. Thank you po. ₱120 ang entrance dito. Pero kung balak nyong kumain sa restaurant dito, ay sabihin nyo lang para mabigyan kayo ng refund stop. Libre kasi ang entrance kapag nakakonsume kayo ng 300 pataas. Nakakatuwa ang paligid dahil sa mga nagagandahang mga halaman at mga bulaklak na hindi ko alam ang pangalan. Talagang nakaka-relax ang lugar. Dahil puro damo ang paligid, ay pwedeng magpahinga kahit saan. Meron din sila ditong fountain. Pwede yata maligo dito. Joke lang. Yan, to ulit to. Hindi ko alam kung ano to. Kung nakapunta na kayo rito, ay maaaring iba't ibang mga bulaklak at halaman ang makikita nyo kung sakaling babalik kayo. Dahil nagpapalit sila ng mga ito kada ilang buwan.
Ganda talaga. Gustong gusto kong magkaroon ng ganito. Kaso nga lang, bawal talaga sa amin yun. Ang lugar na ito ay hindi tulad ng mga agri-tourism farms na may activities. Well, maliban na lang kung magsasagawa kayo ng pagpungkal ng mga halaman dito, pero bawal yon. Pero kung trip nyo ang mga ganitong lugar na may madaming mga bulaklak at green landscape, ay siguradong mag-e-enjoy kayo sa pagbisita dito. Picture? Sige po, okay lang, okay lang. Thank you, thank you. Second po. Next po. And last. Ito naman ang kanilang restaurant. Pagpasok sa loob ay para kang nasa loob ng isang malaking greenhouse. Marami kasi ditong mga puno at mga halaman. So yan mga halapips, umalis na ako ng restaurant kasi kakain dapat ako. Wait lang. Yun, kakain dapat ako, kaso lang parang hindi ako pinapansin. Ilang beses ko nang tinaas yung kamay ko, meron nang nakakita sa akin, sabi ko o-order na ako, kaso ayun, wala namang lumalapit sa akin. Parang 20 minutes na ako naghihintay, wala pa din. Kaya yun, umalis na lang ako. Sabi ko, hanap na lang ako ng iba. Sinabi ko rin na kanina ba ako naghihintay, sinabi ko yun sa kanila, para at least alam nila na naghintay talaga ako. Tingin ko blessing in disguise na din yun kasi mag-isa lang ako. Kasi yung mga pagkain nila parang panggrupo. Panggrupo yung mga pagkain nila, parang pang 4 na tao siguro yung isang order ng ulam. Mag-isa lang ako, kaya medyo mahal siya para sa akin. Pwede ko namang i-take out, kaso lang wala, yun na naman kakainin ko mamayang gabi. Pero yun, okay naman yung restaurant nila. Hindi lang talaga ako nakakain. Yung presyo okay rin naman hindi lang talaga siya pang solo. Kasi pag ako kumakain ako, diba, binibili ko yung mga pang solo lang, yung mga tipong silog o kaya rice meal, rice topping, mga ganun, o kaya lomi. Yun, wala silang ganun Kahit hindi man lomi, I mean yung pang solo lang na tao, wala. Kaya ito, hanap na lang ako sa bandang bayan ng Silang. Ayun, meron ako nakita na ramen shop. Medyo matagal na akong hindi nakakakain ulit ng ramen, at paborito ko yun. Sana bukas, sana may pwesto doon, merong dining area. Kukunin ko sana yung souvenir yung picture ko doon. Meron kasing nabibiling doon, picture, kasi pipicturean kayo ng mga tao doon May nakita ko isa, okay naman yung kuha ko doon. Pala ko sanang bilhin. Kaso nasa isip ko, pagkatapos kong kumain, doon ko siya bibilin. Wala, ngayon ko lang siya naalala. So yun, sayang yung picture, pero okay lang. At least nakatipid ako ng 200 kasi yung picture Ito naman ang Akira Ramen. Dito lang yan sa bayan ng Silang, Cavite. Spicy miso ramen ang in-order ko. 220 lang. Medyo matagal-tagal na akong hindi nakakakain ng ramen, kaya tuwang-tuwa ako nang makakain ulit ako nito. Masarap yung ramen nila at maraming laman, kaya sulit na sulit. So yan mga halapips maraming salamat sa pagsama nyo sa ride na to. Sana ay nagustuhan ninyo. At palike na lang ng video na to kung nagustuhan nyo. At kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin, subscribe lang kayo dyan sa ibaba. So yun na mga halapips maraming salamat sa inyo. At hanggang sa susunod na ride, pot-pot muna. Bye bye.